Ayun mga kababayan 'no, meron na namang sinampahan ng kaso itong si, General, Torre mga kababayan at isang, broadcaster mga kababayan 'no, na si, Jay Sonsa mga kababayan at iba pang, vloggers mga kababayan, mga, Duterte vloggers, 'yun mga kababayan 'no. Sinampahan ng kaso nitong si, General Torre mga kababayan at, eto, ah naghain siya ng libel case mga kababayan, ah, laban umano sa pagpapakalat ng peking balita tungkol sa kanya mga kababayan. So, meron umanong, pekeng balita tungkol sa kanya dito kaya General Torre mga kababayan na pinapakalat nitong, si, broadcaster Sonsa at, isa pang, vlogger mga kababayan noon na sinampahan ng kaso ni, General Torre mga kababayan 'no. So nauna nang nasampahan ng kaso nitong si, General Torre mga kababayan, si, retired or resigned, PMA, captain mga kababayan 'no, Army Captain, Dado mga kababayan 'no. So sinampahan ng kaso ni, General Torre itong si Captain Dado mga kababayan, dahil umano'y, nag-uudyok ito ng, sedisyon mga kababayan or treason sa ating bansa 'no. Nag-uudyok siya na mag-alsa ang sambayanang Pilipino at ang mga sundalo. Kaya sinampahan ng kaso ni General Torre. At ngayon, eto na mga, vlogger mga kababayan 'no at, broadcaster ang sinampahan ng kaso nitong si, General Torre mga kababayan. So, 'wag na nating patagalin pa at, sabay-sabay nating pakinggan itong, detalye ng balita mga kababayan. At sa mga bago pa lang mga kababayan 'no, 'wag mo kalimutan na mag-subscribe sa News Info PH, dahil, napakalaking tulong ito sa ating, channel mga kababayan ang iyong subscription 'no. So, please subscribe and, hit the notification bell mga kababayan at i-comment mo kung taga saan ka para alam ko kung, saang lugar, naabot itong, video ko na 'to mga kababayan. Maraming salamat at eto na mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ang buong detalye ng balita. Hahain naman ang kasong libel sa CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa dalawang vlogger na nagpakalat ng peking balita tungkol sa kanya. Ayun 'no, nagsampa si, General Torre mga kababayan 'no, CIDG, director 'no. Dahil nga eto, pinakalat na kasi mga kababayan na nakaratay na itong si, General Torre mga Kasama kababayan. sa mga kinasuhan si dating mamamahayag Jay Sonsa. Tingnan mga kababayan 'no, Jason sa at itong si June Abenes mga kababayan dahil, ayun sa post nila, ah, hindi fake news umano ito ayon kay, General Torre at nakakaapekto na sa kanyang pamilya at sa kanyang, sarili mga kababayan. So ito kasi yung post nila Jason sa mga kababayan 'no, "Nagsugod na ang gaba." So, sa Tagalog Bisaya 'to mga kababayan, eh. Yung nagsugod na ang gaba, sa Tagalog niyan mga kababayan is nagsimula na yung karma 'no. So, ayon kay Jason nagsimula ng magbaba ng kaparusahan ang Ama sa mga taong umabuso sa kapangyarihan at nagmamalabis sa mga inosenteng religious missionary ng KOGC mga kababayan 'no. So, isinugod sa pagamutan ang isa sa namuno sa pagkubkob ng, religious compound ng Kingdom of Jesus Christ mga kababayan. So, isinugod umano sa pagamutan. So, ang tinutukoy dito ni Jason sa mga kababayan ay itong si General Torre. So ito, "So those who live in the tower of power shall one day fall to the ground." Yan yung post ni, Jason sa mga kababayan na, ah, sinabing, fake news di umano ayon kay, General Torre. At ito naman si June, Abenes mga kababayan, same post din kay, Jason sa. So sabi niya dito, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. So patanong mga kababayan ng, post niya. Tapos ano dito, "Ano kayang sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng, Malacanang? O baka KOGC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak?" No? "Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa." 'Di ba, General Nicolas Torre? So, patanong etong sabi ni June, Abenes mga kababayan sa kanyang post. Pero ito, sinampa ng kaso
ni General Torre, mga kababayan. Kasong libel, mga kababayan. Matapos kumalat sa social media ang mga larawan na nagpapakita ng umano'y pagkakaratay ni Torres sa ospital na nagdulot ng epekto sa kanyang pamilya at kaibigan. Hamon ni Umuno ng epekto sa kanya at sa kanyang mga kaibigan, mga kababayan. General Torres sa mga naturang vlogger, pirmahan sa korte ang kanilang pahayag. Ayun, no? Pirmahan sa korte mga kababayan. Rumesbak pala ng post itong si General Nicolas Torre, mga kababayan. No? Ito ang sabi niya, nagpa-ospital, pumogi. Ay mga kababayan, so pumogi daw siya kung na-ospital man. No? So ito ang kanyang resback, mga kababayan. No? Basahin natin. Teka, kamukha ko ba ang na-ospital? Ay mga kababayan, no? Sagutin niyo yung post niya. Kamukha ba daw niya yung na-ospital, mga kababayan? So, ito, may cliff chin, malago pa ang buhok, pogi at makisig. Aba, sabihin nyo naman kung saang ospital ito. Susunod ako at magpapakonfine agad. Ay, mga kababayan, no? So, kidding aside, sabi ni General Torre, hindi ako na ospital at wala akong sakit. Ang picture na ito ay gawa-gawa lamang ng mga alipores ni Kingdom of Satanas Alliance COSA. Ng mga kababayan, no? So, ibig sabihin niya dito, hindi na OGC itong kay Pastor Kibuloy. COSA na daw, mga kababayan, ang tawag sa grupo nitong si Pastor Kibuloy, mga kababayan. So, malaking pang-iinsulto ito, mga kababayan, para sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, dahil binago nitong si General Torre ang kanilang religious group. Hindi na OGC, kundi COSA na, mga kababayan. Tuloy natin. Sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito, okay, so lakihan lang natin ng konti para mabasa nyo din, mga kababayan, talang. Para mabasa nyo rin yung resback na banat nitong si General Torre, mga kababayan. No? Ayan, malinaw na. Yun. So ito, mga kababayan, no? Tuloy natin, no? Sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito dahil jobless nga, so wala daw trabaho, mga kababayan, at isinuka na ng mainstream media. So itong matindi itong resback ni General Torre, mga kababayan, dahil tinawag niya itong si dating broadcaster na si Jay Sonsa na jobless at isinuka umano ng mainstream media, mga kababayan. Kaya di umano naisipan na namang manloko ng kapwa Pilipino. So kaya nagpapakalat umano ng fake news itong si Jay Sonsa, mga kababayan, dahil jobless at isinuka ng mainstream media, mga kababayan. So nakulong na dati sa panloloko. Hindi pa rin natuto. At heto, may isa pang gusto yatang maging kakosa din, mga kababayan. So ito, napakatindi itong resback ni General Torre, mga kababayan. No? Sabi niya, nakulong na daw itong si Jay Sonsa sa panluloko, mga kababayan. At ito, may isa pang gusto yatang maging kakosa. No? So parang pinopoint out nitong si General Torre, mga kababayan, na eto, kulong ang aabutan netong si Jason sa mga kababayan. Dahil ito, nagsampa na ng kaso si General Torre, mga kababayan, at hindi naman to basta-bastang ordinaryong opisyal ng gobyerno, no? General, no, mga kababayan, at director ng CIDG. So, napakalaki ng influensya nito, mga kababayan, si General Torre sa ating gobyerno. So, I'm going to file cases against them. At saka yung mga kumakabatikos ay talagang akala mo silang nakakaalam ng lahat. So, ito lang ang challenge kasi dyan. Kung talagang tama sila at matapang sila, isulat nila, pirmahan nila, at i-file nila sa korte. Para kinaumagahan, kung sila ay sagutin na ng counter affidavit, hindi nila pwede sabihin na joke only. Ngayon, mga kababayan, no? Ayon kaya sa punto nitong si General Torre, mga kababayan, walang joke only dito, no? Pirmahan daw ng mga kababayan at gumawa ng affidavit, mga kababayan, no, sa kanilang mga pinapakalat. Kasi yun ang nangyayari. Joke only. Ang galing-galing magsalita. Pero pag tinanong mo na sa Kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin, nag-joke only.
na joke only daw mga kababayan. So yun yung pinupunto ni ah, General Torre mga kababayan, no. So napakagaling naman nung magpakalat ng fake news at ngayon kapagka napatawag sa korte mga kababayan, ayun na, umaatras na at idininay na, no, mga kababayan. So yun na nga mga kababayan na marami nang sinampa ng kaso itong si General Torre mga kababayan sa taong ito, no, January pa lang. At ayun, no, una nang sinampahan itong si Captain Dado mga kababayan, no, kung saan na-filean ng sedisyon mga kababayan. At sumunod itong mga vlogger, no, Jason Sa at yung yung isang vlogger mga kababayan si Abinis. So, ayun mga kababayan, sino kaya ang isusunod nitong si General Torre mga kababayan, no? Sino kaya, no? Ang sasampahan na naman niya ng kaso. Dahil nga, pangatlo na to, tatlo na yung sinampan niya mga kababayan. At alam naman natin na itong si General Torre mga kababayan ay pro-Marcos mga kababayan, no? At kahit marami nang matataas na official, mga retired PMA at PNPA officers na nagsalita at nagpakita ng pagtutol at pagkontra sa mga nangyayari ngayon ay eto mga kababayan, tahimik lang ang mga opisyal natin sa PNP at AFP mga kababayan. So, eto mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa kasong isinampa ni General Torre dito kay Jason Sa at sa isa pang vlogger? At sino kaya ang isusunod nitong si General Torre mga kababayan, no? So ano masasabi nyo kay General Torre mga kababayan? I-comment mo na yan agad dyan sa comment section mga kababayan, no? Pagkakataon mo nang ipahayag ang iyong opinion dito sa comment section mga kababayan. So ayun lang mga kababayan. Hanggang sa susunod natin na reaction video. Maraming salamat at nag-ingat kayo lagi mga kababayan.